Oh, Chemping, meron na naman sa'yong nagpadalang package dito. Halika, titignan natin kung ano mga laman ito. Dahil dyan, meron na namang package si Chemping at ang regalong ito ay galing sa Pets Up. Oh, Chemping, meron kang pet deodorizer at disinfectant at meron pa nga itong water bed. At hindi rin mawawala itong premium leaky na cat treats. Meron din silang pinadalang suklay na pwedeng pang-massage. Meron dental sticks at meron itong steamed chicken fillet. Napakadami, Chemping. At meron din itong real meat delish na isa sa paborito ni Chemping. Merong pet mouthwash at meron ding fish oil na pinadala ang Pets Up. At hindi mawawala itong complete wet cat food at ilang dilata. At ang pinakahuli itong salmon flavor na dry food. Oh, halika na, Chemping, at titikman mo agad itong steamed chicken fillet. Ang laki naman ang kagat mo. Teka lang at hindi mo na naman yan mangunguya. Oh, nagustuhan mo ang regalo sa iyo ng ninong mong Pets Up, Chemping? Oh, para mas dumami pa ang magpapadala sa iyo ng regalo, Chemping, kailangan mamahagi ka. At nagustuhan naman nga nilang lahat ang steamed chicken fillet ng Pets Up. At hindi nga nakaligtas ang karton kay Chemping. Napakadaming pinadala ng Pets Up. Talagang mabubusog niyan si Chemping. O, Chemping, pampalinis ng ngipin ito. Tingnan mo talaga at nanapak pa, Chemping. Ba't kailangan nananapak, Chemping? Hindi pwedeng hindi ka mamamahagi sa mga kasamahan mo, Chemping. Bigatin pa naman ang mga ninong mo. Sa susunod, hindi ka na nila padadalhan at nananakit ka, Chemping. Oh, away mag-asawa na naman ang nagaganap. Gusto na naman ang sumenghot ni Casper, ngunit hindi ito pinagbibigyan ng kanyang asawang si Chloe. Inaatake na naman ang barako ng kanyang bisyo na pagsinghot sa puwit. Nagagalit nga siya dyan dahil hindi niya naman makuha ang gusto niya, kaya nang bubugbog na naman ang barako. Ayan, talagang bugbog sarado ka dyan sa mandirigmang Chloe na yan, Casper. Talagang nananakit ang barako kapag hindi nakukuha ang gusto nito. Umaga nga ito at oras ng paglalaro ng mga maligalig. Dahil nga walang tumatagan sa kanilang toy, kaya ginawaan ko na lang ng paraan ang toy na ito na may pulang laso. Ganitong toy ang paborito nilang lahat, kaya lang hindi nila tinitigilan hanggat sa hindi masira. Tuwang-tuwa nga sila at lahat sila naglalaro sa toy na iyan. Kakagising lang nila sa lagay na yan dahil nga natulog pagkatapos silang kumain sa umaga. Maglalaro muna yan sila, mamaya-maya makikita mo na lang kanya-kanyang bakbakan na. Madalas nag-aagawan sila sa toy na iyan at siguradong hindi na naman inaaabot ng 24 oras. Mamaya-maya nagsisimula na ang bakbakan. Unang-una sa listahan ay ang barako at ang kanyang anak na si Chito. At heto nga pagkatapos nilang magsuntukan at maghabulan, lumawit ang dila ni Chito. Mabilis na yan silang mapagod dahil ang lalaki ng katawan ay panay takbo pa. Matapos bakbakan ni Gaspar si Chito ay si Chemping naman ang kanyang isusunod. Tumakbo ka na, Chemping, at iligtas mo na ang sarili mo sa barako. Dito naman sa may banda ay nagsasagupaan si Cassie at si Natnat. Itong si Cassie mahilig tutubakbo at aakyat sa mataas. Kita mo at lawit na ang dila kanina pagkakatakbo. Sa potong yan ay napagod na nga yung isa at mamaya-maya iba na naman ang magkalaban. Ano na namang nangyari sa iyo, Chemping? Ano na namang ginawa mo? Para ka na namang aso. Sino na naman ang hinabol mo, Chemping? Kita mo na yan? Pagod na pagod ka na naman, Chemping. Kita mong napakainit, takbo ka na naman ang takbo. Ayan, lawit ang dila mo. Napakainit ng panahon, ang bigat-bigat na ng katawan mo, panay ka patakbo. Chemping, lumakad ka doon, uminom ka ng tubig. Malalagutan ka na ng hininga sa pagod. Ayan oh, halhal na halhal ka, Chemping. Para kang aso. Ngayong araw nga ay merong bumisitang pusa dito sa bahay at namangha naman ang mga maligalig. Nagtataka na naman sila sa kanilang nakikita. At ito ngang posang itim ang bisita nila. Yan din yung posa nung nakaraang taon kung inyong maaalala. Namamangha nga dyan si Chito sa kanyang nakikita. Akala niya kung sino na namang kalaban ang nasa labas. Palibhasa bihira lang sila makakita na ibang pusa sa malapitan. Napaka-cute nga din ang pusa na itim na ito.
Pasilip-silip nga ito at nakikita na madami ang pwede niyang kalaban. Namamangha nga si Natnat at napakalaki na naman ang mga mata. At nagdadalit nga ang itim na pusa at hindi niya papalagan dahil 3 agad ang nakaharap niya. Ang barako naman ay nag-oobserba lang sa malayo at si Chito naman ay hindi lumalapit. Umalis na nga yung itim na pusa at naglaro na ang mga maligalig. Ganito sila tuwing umaga, masaya silang naglalaro. Mamaya-maya nagbabakbaka na yan. Oh, wag niyo sirain ang toy na iyan at kay Chemping yan. Namamangha na naman sila dyan sa waterbed na iyan. Dahil nga meron itong tubig sa loob at pagalaw-galaw, kaya hindi na naman tinitigilan ang dalawa. Dito naman sa may banda ay merong nagkukutuhan na mag-ina. Sa punto ito ay nagsusuntukan na naman si Natnat at si Chito. Yan nga ba ang sinasabi sa hula? Pagkatapos nilang maglaro ay magbabakbakan. Parang mga manok naglilipara ng mga balahibo. Kapag nagsawa na sila sa bakbakan ay kanya-kanya ng bikangkang. Lahat yan sila nakahandusay sa sahig at kanya-kanyang posisyon. Katulad na lang ni Casper na akala mo pagod na pagod sa trabaho. Yung posisyon na talaga parang handang mambigwas kapag may lumapit.